Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace, hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to bad, kundi man sa melody, kaya nang bibig. Huwag niyo kaming masalan, ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction pace, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Ilang kakikisin, rotatic piano and string swell. Reaction pace, politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a plainer, slow outget. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sigura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction rap, politika, isyu'y binubulaklat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to bad, kundi man sa melody, kaya nang bibig. Huwag niyo kaming masalan, ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction head, politika, Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction rap, politika. Fade out. Ayan na ho, mga kababayan. Magandang araw po. Panibagong araw, panibagong kulitan session according kay Boss Dada. Alam naman natin, wala tayong originality dito. Gaya-gaya lamang tayo, mga kababayan. Siyempre, kung sino yung mga malulupit. Baka naman isipin nyo, DDS yarn. Hindi, mga kababayan. Tayo po ay neutral. Nasa gitna, objective, at saka impartial. Diba? Okay ba yon mga kababayan? Ha? Agree kayo? Parang ayaw nyo maniwala. Anyways, mga kababayan, nakikita nyo naman, meron na tayong intro video, may soundtrack na tayo. Sabi nga ng iba, hindi na daw yan kailangan. Pag mga, mga sikat na YouTuber, hindi pa naman tayo sikat, no? Siguro, pag dumami na yung natin, na community natin, no, sa ating channel, Reaction Page Politika,
And before asking your support, siguro kailangan ko muna magpakita ng resibo, ano, yung output. Lagi naman yan naririnig na resibo. Ano ba yung resibo? Yung ba yung binibigay pag bumibili tayo sa tindahan? Ibig sabihin yan, mga kababayan, ang haba talaga ng ano natin, tawa dito sa ano. Marami pa tayong i-improve dito, mga kababayan, no? So, siyempre, pati yung physical studio natin, i-improve natin yan in a later while, no? So, yung resibo pala, yan ay katunayan sa mga bagay na sinasabi, 'di ba? Dito sa political world, no, sa politics. Pag sinasabi ng mga political actors natin na fini-feature sa mga video na humingi sila ng resibo, magpakita sila ng resibo, ibig sabihin magpakita sila ng proof, physical, tangible proof na magpapatunay sa kanilang mga akusasyon, mga aligasyon. Sige, wag na magtagal. 'Di ba? Sabi nung ano, ewan ko saan ko ba nakita 'yon. Okay. Nako, wala na tuloy dito. Laging wala tayong araw na hindi bugok, walang error, 'di ba? Okay bang mag-error tayo palagi? Okay, 'di ba? Kasi tulad niyan. Di ba? Antayin muna natin sa matapos bago tayo mag-start, no? So, this is ito ba yung featured video natin? Okay. Ito pala, ito. Hanapin muna natin, Hindi yan. Yan, this one. Yun. Simulan natin kay Vicky Sara kasi sinasabi niya kapag daw kayo yung nagsasalita, huwag na raw talagang bigyan ng halaga kasi kapag pinapansin daw, napipid yung kanyang papansin na ugali. Actually, wala tayong papansin na ugali. Sumasagot lamang tayo sa mga questions na nagagaling din naman sa media. At Okay, coming from Auntie Claire, no? Wala naman daw siyang papansin na ugali. Pero by the way, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, nako naman, tayo ay nasa ating Chapter 4 na ng Special Edition, Season 2 Special Edition. Alam naman natin, sa Chapter 4, maximum sa Special Edition, bawat kabanata dito ay 2 oras. Yun nga lang, hindi natin medyo kaya yung mga 2 oras, ano? So, nagpakita na tayo ng effort ng 2 hours sa ating pilot episodes, no? Yung mga beta test natin, nakikita natin, hindi pa masyado maayos yung studio. Pero ngayon na medyo okay na, parang ang hirap ng 2 oras, ano? So, hatiin natin yan sa part 1 and part 2. So, basically, this is chapter 4. And another part here is chapter 4, part 2. Hindi natin yan nalagyan ng part 1. Sa chapter 4, that is the first opening of the chapter, no? Sige. So, hindi nagpapapansin dito, ha? Si Auntie Claire, sabi niya, ano pa yung sinasabi niya dito? katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan ko sagutin. Di ba? Wala tayong ibinibigay na anumang mga salaysay or statement nang hindi naaayon sa palasyo. At kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin, kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So, kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events, sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno, dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So, mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari. Aba, bagong ano yan, ha? Bagong update yan. So, parang sinasabi dito ni VP Sara, no. Bakit ba si VP Sara yung nabanggit natin doon? Ano pala, si
si Auntie Claire pala yun, ano? So, sabi dito ni Auntie Claire, hindi daw marunong si VP Sara gumamit ng computer or iba yung tinutukoy niya. So, medyo nakakaano yan, nakakagulat yan, ha? Sige, sige. Ano pa ba yung ano dito? Sa kasalukuyan. And she also criticized the unemployment now sa bansa. About what? Unemployment. Sabi niya, ang dapat na ginagawa, tinututukan yung trabaho. Kung kapag hindi tinutukan, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment na bumukan tayo naman. Okay, meron din ako nadinig, parang nabasa ko, naisas pa niya mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about trabaho. No? Sabi niya, hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakalungkot. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop, gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po, nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong. Okay, so sabihin dito ng ating mga Duterte aligned lawyers na ngayon daw po ay buti nabanggit yan ni Auntie Claire, no? Ngayon daw po ay 19 trillion na yung utang. So, alam natin dyan, ano? So, hindi naman kasi tayo pwedeng magsalita dito na parang yung hindi ka panipaniwala. Ewan ko kung baka mayroong bagong statistic si Auntie Claire dito. Pero ang sinasabi dito ng kabilang kampo ay yung yung utang natin ay talagang lumubo sa panahon ni Pangulong Marcos. No? So, nakakalungkot yan na isipin. Pero hindi rin natin talaga masabi kasi ang sinasabi naman dito ni Auntie Claire ay sakto lang daw yung utang natin. Hindi naman daw ganun kataas, no, yung ating utang. So siguro kung hindi ganun kataas ay dapat ay na ma-manage natin yung ating resources. Kasi napakahirap po kung hindi na ma-manage. Habang buhay na tayong magbabayad ng utang. Ilang henerasyong Pilipino ang magbabayad ng utang, no? Kasi kung hindi na ma-manage yung resources, walang returns, di ba? Kung napupunta lang sa corruption, hindi walang growth. Hindi tayo makakabayad sa utang na lang tayo ng utang. Ang problema kung yung pinag-utangan natin ay kunin na yung
properties natin kung wala na tayong may bayad. So, kawawa ang Pilipinas, mga kababayan, sa ganitong kalagayan. Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa family at sa mga ghost projects noon ng Build. Okay, so ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na both sides ay nagsasalita sila na ganito. Hindi po sa may kinakampihan tayo o sinasabi natin na mali o sinasabi ni Auntie Claire. Pero ang sinasabi natin dito, makakatulong ba yan sa mga Pilipino? Alam na ng taong bayan, it is accepted na nag-aaway sila. No? So tayo naman, mga kababayan, parang napupurga tayo, di ba? I don't know kung ganon din yung inyong nararamdaman. No? So, parang napupurga tayo. Pag tiningnan mo yung mga balita, diba? Pag sa side dito sa kabila. Pero pinipili din natin, pinipick up natin, no? So may mga sinasabi dito sa side sa mga DDS na feeling natin kapanipaniwala. Of course, we have our own judgment bilang mga mamamayan. At karapatan natin yan na mag-usisa, no? So dito, sinasabi dito ni Auntie Claire na siguro sa kanilang stand, hindi ko naman sinasabi na gano'n talaga. So, bato kayo ng bato ng mga ganito. Sa kabila naman, natural kasi nasa side namin yung taong bayan. Kailangan naming pumukol ng mga katiwalian na nagaganap. So, sila naman, ano lang kayo, nasa kabilang partido lang kayo. So, paninira lang yan. So, sisirain din namin kayo. Ay, ito yung statement ngayon ni Auntie Claire. Parang ganon yung kanyang dito. Pero hindi natin sinasabi na ganon talaga. Pero, parang iniisip dito ni Auntie Claire na ikaw sa kabila, ganito kayo. So, babalik namin ganyan. Ganyan din kayo. Ganito kayo. Parang ganon, di ba? Ay, naintindihan ba kayo doon, mga kababayan? Parang wala din kayo naintindihan. Balik muna tayo kay Auntie Claire. Ma'am, do you honestly believe na hindi talaga marunong gumamit ng computer si VP Sara and how she can lead the country kung hindi kahit simpleng teknolohiya hindi niya kaya? Si VP Sara nga yung tinutukoy dito ni Auntie Claire na hindi marunong gumamit ng computer. Ganun kaya katotoo yun? Sige. Magpapatunay niya, inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ito kapag nag-zoom. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? May paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya ito nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpupok ng tao. So, paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inuutusan niya. Ma'am, critics, specifically Attorney Hayarov, are challenging your statement na only friend si Pangulo at si Franco Mata by posting old photos of the President and Franco Mata. Can you just please clarify ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mata? Okay, tingnan natin. Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo. Itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. May mga epekto ba na itutulog ng mga DDS goals?
ano kaya, parang, parang may napanood na ako dito sa, ano, sa post na yan. Actually, yung napanood ko yata is mga videos na mayroon yatang birthday party ba yun na kung saan ay sinusurpresa nila si Mabanta, no? At saka parang ninayakap ni President BBM si Franco Mabanta. Kaya ang parang isang Duterte vlogger, si Jay Guevara ba yun, na may pinakita sila ng mga videos. At saka meron din isang satire na political vlogger, no? Yung mahilig magpatawa, na may mga videos din siya na pinakita doon. At yun, parang ginagawa nilang comic yung mga videos na yun, na so hindi raw pala magkakilala yung Pangulo at si Mabanta. Yung mga yung mga larawan ay nandun, nakakausap nila way back pa yung mga post ni Franco Mabanta. Yun daw yung dito, yun daw yung mali dito ni Auntie Claire, kasi yung mga post mismo galing kay Mabanta sa FB account. At nandun yung mga old photos na may mga may mga captions pa, na specific captions, So, nandun si Congressman Sandro Marcos. So, I don't know kung sabi ng mga DDS dito, kung napag-isipan ba ni Auntie Claire yung kanyang statement dito regarding this Franco Mabanta issue. Definitely. Definitely. Why? Katulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Yusuf, sorry, kailan nawala as social media director? Sa akin pagkakaalam ko, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po, dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa akin information. And when was this month? Mga 2018. Style So, actually, wala tayong personal knowledge dyan, but yun po yung naibigay sa akin. But definitely now, they don't have relationship. I mean, the president and Wala po tayong alam sa ngayon. Dahil walang naibibigay sa akin anong informasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na i-post. So, kung sila'y close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siya nakikipag-usap? 6 months close to Yun ang binigay sa atin. Yun ang binigay na informasyon. Mga 6 months. More or less, mga 6 months. Sa 2022, kasi 2018 yun so kung more or less 6 months, mukhang hindi. Yun ang aking pagkakaalam, okay? Yun ang aking pagkakaalam. Thank you. You said any detail what is in the Baltas style na hindi na-display? May sinabi sa akin, pero hindi ko nasabihin. Kahit in broad strokes. In broad strokes. Mukhang hindi baka hindi nalilinya. Ito lang naman ay aking sa panta. Baka hindi nalilinya sa prinsipyo ng bagong Pilipinas. Walang perang gobyerno? Sino sabi? Sige, hiningi muna nung ebidensya sa kanya at saka ko sasagutin pagka may ebidensya na siya. Puro misinformation and disinformation. So, kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot. Okay, so napansin natin dito na yung tinatanong ng media, lahat yun ay statement siguro ni VP Sara. Tapos, ang sagot dito ni Auntie Claire, lagi siyang pasalungat, no? So, kaya siguro sinasabi dito ng mga DDS na si Auntie Claire daw ay taga-tahol ng palasyo, no? Well, sa naman, sa side naman ni Auntie Claire, it's very natural na kontrahin niya si VP Sara. Kasi nga, ay magkasalungat yung kanilang political na paniniwala. And of course, kung parehas yung palasyo at saka yung
yung Vice President, parehas naman sila mga pinuno, pero kung nagkakaiba na yung kanilang mga pinaniniwalaan at nagkakaroon na ng mga tinatawag na pukulan ng sari-sari at iba't ibang aligasyon, no? So, ang alam natin dito na ayon na rin sa mga nagdaang mga panahon ay parang yung expose ni VP Sara regarding sa budget ng buong bansa na ang humahawak at nagkokontrol lang daw ay si former Speaker Martin Romualdez during those times. I think that was 2023 or late 2022. At saka si former Appropriation Chairman of the House Committee, Saldico. So, let us visit the next video, mga kababayan. No? So, ayan, si Auntie Claire, ha? Ako naman, baka hindi na tayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong mga scoop, no? So, well, this is from ABS-CBN. Let us turn to the next channel. Ano ba yung pinagsasabi ko doon? Parang naka-ano din ako, parang lumulutan tayo sa ere, no? Sige. Saan na ba yung next video natin? Next video, saan ka na ba? Dito pala, pinipindot lang pala yan. Di ba? Uy, si VP Sara, sige. Ito siguro yung nauna, no? At ito siguro yung reaction na ni Auntie Claire. Okay, sige. Tingnan muna natin yung video na to. It seems na nasa umpisa pa lang siya. Masyadong sensitive mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa umano'y pagiging maramdamin o masyadong sensitive at insecure sa mga opinyon ng ordinaryong mamamayan. Ito ang pahayag ng pangalawang Pangulo nang hinga ng reaksyon hinggil sa mga ulat ng pagpapadala ng sabina sa ilang individual na nagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Binigyang diin ng Vice Presidente na bahagi ng tungkulin ng isang Pangulo o leader ng bansa ang harapin ang pambabatikos ng publiko. Kaya payo niya, huwag maging balat sibuyas. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga kritiko, dapat umanong mag-focus ang liderato. Ito, in all fairness, kay VP Sara, hindi sa pumapanag tayo sa side ng mga DDS. Yung public servant kasi, especially yung pinakamataas na position, the president, for example, ang may karapatan dyan yung mga tao. Ito na nga yung sinasabi dito ng mga DDS, no? So, doon muna tayo lumagay sa sitwasyon na yun, no, mga kababayan. Pero, hindi naman sa doon talaga tayo. Ini-explain natin para maintindihan din ang ating mga kababayan, no? Kasi baka isipin nyo na DDS talaga ako, ha? Hindi po, mga kababayan. Tayo pong, mga tao ay, po tayo? Mayroon po tayong karapatan according to the Constitution, no? To petition the government for redress of grievances. Even to peaceably assemble, no? Pwede nga tayo magkaroon ng peaceful rally na tinatawag. So, ang pagpapahayag ng mga ganitong ng mga social media personality katulad ni Manong J. Sonsa, no? At sa kasamaang palad naman ay siya nga ay magkaroon ng ng pag-aresto, nagpalabas ng warrant of arrest
So, yung statement dito ni VP Sara ay parang observation siguro niya na napakabalat sibuyas, no? So, in fact, we have Supreme Court decisions regarding that one na as public servants, they must not be onion skinned. Kung ang sinasabi naman ng mga bumabatikos ay mayroon namang pinanggagalingan. Instead, kung ano yung reklamo sa mga pagpapahayag, which is a guarantee of the Constitution, again, through Bill of Rights, in the Constitution, that guarantees the freedom of speech and of expression. Naka-flash naman yan sa ating running message. So, dito mga kababayan, pinapoint out siguro dito ni VP Sara na kung ganun ang gagawin mo, parang you are curtailing the freedom of expression, the freedom na magsalita, no? So, there will be a monopoly of power. Remember, ang pinag-uusapan natin dito sa programa natin, yung topic natin ay politics. And since this is also educational and informative, pag pinag-usapan natin yung politics, there is so-called concept of power as its central theme inside politics. So, pag wala nang kumukontra sa'yo, yung kapangyarihan na yon ay namomonopolize mo na. Pag there is already a monopoly of power, then according to this definition of power, matatagpuan natin sa mga major proponents of politics na power tends to corrupt. Pag wala nang umuupo sa'yo, absolute power corrupts absolutely. Pinaliwanag na natin ito sa ating mga nakaraang video, no? Para siguro maalala lang natin, pag pinag-uusapan mo yung corrupt dito na tinatawag, yung tends to corrupt, that is not really the corruption na yung pagnanakaw ng pera. Ibig sabihin, your basic what is this belief is being corrupted by the belief of others. Your idea is now contaminated with the idea of others. So parang nakocontaminate yung sarili mong idea, leading you now to believe what that person is specifically telling you. So, magiging supporter ka na niya. So, that's how work politics in that concept of power. No? Sige. Ang dami ko nang sinabi doon, mga kababayan. Balik tayo ulit dito. O sa kapakanan ng bayan. Kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo. Okay, palakpakan natin yun. Sara. So, ika nga ng mga banateros, pag tama, palakpakan, pag bali, banatan. Ano ba yan? Banateros ka na rin ba? Reaction ko, hindi po, mga kababayan. Hindi po tayo mag-a-aspire na maging ganon. No? Pero, ang atin lang siguro, sa statement kanina ni Auntie Claire, medyo okay naman tong kay BP Sara. Sinabi niya na dapat kung ano yung isinisiwalat na mga problema doon sa nagsasalita, imbis na yun yung hulihin, siguro ay parang bigyan ng solusyon kung kaya ng pamahalaan, no? Pero sa kabilang banda, baka naman din yung nagsasalita ay sumusobra na rin, no? So, lahat naman po ng ating constitutional guarantee, there is a window, a small window of limitation, di ba? Because there are also other laws, di ba? We have the so-called
yung cyber libel, baka hindi na siya masyadong sakop ng malayang pananalita. So, kailangan natin din mga kababayan, especially mga vloggers, political vloggers na katulad nito na ating channel, kailangan din natin mag-set siguro ng parameters, ng barrier, ng limit, nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga ganong pagkakataon. But anyways, saludo tayo sa mga nagpapahayag at tumutuligsa ng mayroong sapat na batayan, mayroong pinanggagalingan, at mayroong tinatawag na genuine na malasakit sa ating bansa. Ipinaliwanag ni VP Duterte na ang kawalan umano ng focus sa trabaho ang dahilan ng pagtaas ng unemployment at utang ng Pilipinas na umabot na sa 18.49 trillion pesos. As expected, Okay, so na-confirm nga dito, 18.49 trillion pesos. Napakalaking halaga po ng pagkakautang na 'yan, no? So imagine that 1 trillion is equivalent to ilan ba yun? 900,000 million plus 100,000 million. Diba? Matindi yung math ko, no, mga kababayan. That is 1 trillion. Mali pala ako. Mali. 900 billion pala. No? O pwedeng ganito. 900 billion 999,000 million plus 1 million, mga kababayan. Yan po yung 1 trillion. Diba? Inilista nyo ba? Inilista nyo dapat at saka nyo doon. Ini-flash nyo doon sa papel nyo or sa calculator. Huwag kayong gagamit ng calculator. Sasabog yung calculator nyo dyan. Ha? Nako, mga kababayan. 1 trillion pa lang po yun. Sabi dito ng UNTV, 18.49 trillion. Palakpakan natin, mga kababayan. So, ang laki pala ng utang natin. Sana naman po ay mapansin po ito ng ating mga namamahala na ma-manage po ng wasto ang resources. Kasi alam naman po natin na hindi natin maiwasan ang mangutang ng mangutang. Ang atin lang po ay ma-manage ng tama ang resources at saka iwasan po natin yung corruption, no? So, yung issue ng corruption na yung mga unprogrammed funds, parang may mga kaso na yatang ipinal sa Supreme Court tungkol dyan, no? So, sana po ay magkaroon po tayo siguro ng konsensya sa mga mamamayan na siyang magbabayad ng mga utang na ito, no? So, sa mga taxes natin, ay kubang-kuba na po si Juan. Talagang hirap na po ang mga Pilipino sa sobrang taas ng bilihin. Nakakalungkot po, mga kababayan. kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
Samantala, binigyang diin ni Vice President Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na matanggal sa pwesto sa gitna ng usapin ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya kailanman hinangad ang pagkapangulo at handa siya sa anumang kahihinatnan ng kanyang panunungkulan. Alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dagdag pa ni VP Duterte na hindi siya desperado na kumapit sa kanyang posisyon dahil handa siyang magpatuloy sa pagtulong sa mga Pilipino kahit wala na siya sa serbisyo sa gobyerno. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. So, either way, hindi mawawala yung Okay, mga kababayan, maganda yung sinasabi dito ni BP Sara. Pero, siguro puntahan muna natin itong isang video, tingnan lang muna natin. Matagal na kasi ito dito mga 2 araw na rin Hindi ka lang saan na ba yun? Parang matagal na itong video na to. Kawawa naman yung source ng yung nag-research nito. Tingnan muna natin ito Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salita. Tama ba ako sa narinig ko, mga kababayan? Si Senador Antonio Trillanes IV daw. So, tingnan natin. Sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show. Magandang hapon, Jack, at Miss Nina. Yes, una-una, nung in-interview siya, di ba, partner ni kasama Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Can you explain that further, sir? Well, that's not exactly how I felt. Ano na nangyari yan? Kasi, alam niyo, sa haba ng biyahe, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, I value that, but looking back, sayang kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema. Ayun na nga po. And just to go back, kinonfirm na ng AMLAC na 19 tama. Parang ang ibig sabihin dito ni former Senator Antonio Trillanes, yung bank transactions talagang may malaking may malaking isinisiwalat na katiwalian. Pero dinipensahan na po ito ng ating mga lawyers ng DDS lawyers na these are just bank transactions. So napaliwanag na rin natin yan sa nakaraang video na wala naman daw yan actual na ganong halaga. So in fact, parang si Atty. Neil Abayon meron din ganong kahalintulad na pagpapaliwanag sa kanyang vlogs. So dito, mga kababayan, ay hindi naman natin sinasabi na si former Senator Antonio Trillanes ay naninira lamang. Pero kung pagtitingnan mo yung kanyang mga participation according to the DDS, ito daw ay matagal na niyang ina-allege na ganito na may mga perang binibigay na galing sa ganito. Pero
bakit walang kasong i-file, no? So, ang aim, kung ganoon pala, ang aim mo is propaganda lang, just to tell the people so that yun nga, that is just politics para paniwalaan ka lang ng tao. And that is not really good kahit na meron tayong kalayaan sa ating pagpapahayag, kasi kung masyadong sensitibo yung alegasyon at meron ka namang ebidensya, dapat nag-file na ng kaso. So yun yung sinasabi dito ng mga DDS lawyer. Pero tingnan natin kung sige, pakinggan natin yung video. Ano po, out of the 71 entries, match their records. It's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman. Yun na nga yung sinasabi dito ni Senator Antonio Trillanes. Parang napatunayan niya through this expose ng bank transaction when in fact, it is not allowed by law. So, parang yun ay fruit of the poisonous tree sa ating legal aspect, no? Paano mo papakinabangan yung prutas ng nakalalasong puno? Kung halimbawa lumabag ka naman sa batas, nag-expose ka ng ganon. So, hindi yun tinatanggap sa korte, no? Kaya siguro hindi rin sila nagpa-file ng kaso kasi sa ganong aspeto. Tingnan natin yan, mga kababayan. Diba? Parang lang yan Tinabang pwede natin parallel dito sa natin. Parang si Robin Hood lang yan. Si Robin Hood, namimigay siya sa mga mahihirap. Pero yung binibigay niya sa mahihirap, ninanakaw din niya. Diba? Siguro galing sa pera din ng government during his time. So, the end justifies the means. Yung ginawa mo ay yung end result na ginawa mo ay hindi ma-justify yung pamamaraang ginamit mo sa end result na ginawa mo. Kung masama yung pamamaraan na ginamit mo, all throughout masama yan. No? In the legal sense, paano yung kabutihan ay babahiran mo ng konting kamalian or kalahating kamalian? Hindi yung pwede. No? Even in the Bible, no, it is a strict sense na magandang nagkakaroon sila ng harmony yung sa legal aspeto ng tao at saka sa ating kinasiyahang kasulatan sa Bible na kailanman ang kabutihan ay hindi makikisama sa kasamaan. No? So, in-emphasize yun ng ating Panginoon, Jesucristo, nung siya ay nagbiministeryo pa sa lupa. Mga sinasabi niya sa 4 Gospels ng Bible. Okay, paano pa tayo napunta doon? This is a very serious matter and yet nag-expound pa tayo. No? So, okay lang. Paano kaya? Ano kaya yung susunod dito na sasabihin? Hindi natin maiwasan magkaroon ng reaction sa bawat detalyeng sinasabi. Reaction PH, politika. Baka naman gusto mong barahin na at ayaw mo lang hindi naman. Kung objective tayo, pakikinggan natin yan. Yun lang, kailangan natin din sabihin yung mga naging statement na ng mga taga-kabilang kampo. No? So, maybe kung pwede kayong mag-comment kung ano pa yung suggestions nyo. So, pwedeng ganon. Pala, it's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin niyo po ba, fully vindicated na kayo o mayroon pa kayong alas na hindi pa nailalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial? I-correct ko lang yung yung statement mo na 19 out of 19. Out of 19. So, kumbaga lahat ng random accounts o transactions na pina-check,
committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscover doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy na identified na drug lord na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2 years span. Pero pag inanalyze Pasensya ka na, former Senator Antonio Trillanes. No? Well, napansin natin yung pagpapakita niya ng figures. Yun na nga yung ano natin dyan, yung gusto natin iparating sa taong bayan. Kasi malaking aligasyon to. Pero ang problema, bakit hindi nag-file ng kaso? Tapos kung may figures na pinapakita, ebidensya yan. Pwede yan mag-qualify as probable cause. So, may sasampa yung kaso. Pero bakit hindi? No? So, ito nakakalungkot isipin na may mga ganitong aligasyon. No? Pagdating naman kay BP Sara, hindi naman siya pwedeng filean pa ng kaso. Kaya impeachment. So, okay yun. Maganda yun na mayroong impeachment. Yun na nga yun, di ba? Pero dito, kung ginamit ito sa impeachment, no? So sana beforehand pa, kasi matagal na daw ito na allegation ni former Senator Antonio Trillanes. So dapat beforehand pa ay nag-ano na siya, nagtawag dito, nag-file na siya ng kaso sa mga mabibigat na allegation. Kasi ang tingin dito ng taong bayan ay ano lang, paninira lang. At wala na daw naniniwala. Totoo ba yan mga kababayan na wala nang naniniwala kay Antonio, former Senator Antonio Trillanes? Pero siguro di naman. Meron din naman siguro, no? So siguro marami lang yung mas hindi naniniwala, no? Okay, sige. mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually, dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya. Yun, lumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry sa term, no, pero parang lumalabas parang family business ang dating. Ito ay dividendo nga. Parang sinasabi dito ng host, ano? Na legitimate yan kasi nagre-remit ng dividend. So, baka legitimate business. Parang business ang dating. Yan ang sinasabi niya, no? So, tingnan pa Kasi natin. itong si Sammy Uy, drug lord siya. Tapos, wala naman silang declared partnership with the Duterte family. Kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, nagbigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial from even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo. So ito po mga drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag o mahanap kung mahahanap para magsalita sa trial? For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga iba nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasi negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya, di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify kung bakit niya binibigyan. Then si Sara Duterte, nung time na yun, mayor siya ng Davao City. So, tumatanggap ka ng
ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yun? So that's Okay, so sinabi niya dito na kung halimbawa legitimate businessman yan, para saan naman yan? Pero, paano mo ipapa-explain kung legitimate, diba? So, paano mo questionin kung legitimate naman? I don't know ha, pero nako, parang anyway, pahayag yan ni former Senator Antonio Trillanes. bribery and corruption na hindi dinideclare sa salin. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy. Paano naman niya nalaman? Paano mo naman po nalaman na former Senator Antonio Trillanes na hindi dinideclare sa salin? So dito mga kababayan, pag nagsasalita tayo, parang hearsay lang yan, parang kutob lang yan. If statement lang. Pero pag sinabi mo, hindi dineclare sa ganito, and we have proof. Yun, baka pwedeng ganon. But the problem here, oo nga, may proof ka, pero bakit di ka nagpa-file ng kaso? Concern ka kasi nag-hold ng public office, pero, di ba, so parang lagi natin na napupuna. Kasi ganito rin yung pinupuna ng mga tao. Halos lahat ng mga tao. Ganon yung kanilang sinasabi. Bakit hindi nag-file ng kaso? Kung totoong concern sa mga taong bayan. Parang ganon po mga kababayan. Kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas. Sabi po ni VP Sara. Siguro, ang posibleng maging dahilan ni former Senator Antonio Trillanes ay wala din naman. Magpa-file ng kaso, hindi rin naman kasi makapangyarihan sila noon. Pero bakit nung hindi na naging Pangulo si former President Rodrigo Duterte, bakit wala pa rin kasong na-file? So, lagi tayong nagtatanong, no? So, kasi lagi naman itong ipinapakita ni former Senator Antonio Trillanes, hanggang doon na lang ba sa pagpapakita kung lilimitahan lang natin yung mga serious allegations. Ibig sabihin, hindi talaga tayo seryoso. At yung serious allegation, how serious is that? Considering the high act of crime involved, kung hindi mo naman siya bibigyan ng hustisya sa pamamagitan ng pagpa-file ng kaso. Ganon po yung gusto nating So, I don't know kasi kulang tayo dito ng satay kasi mas maganda yung satay. Pero kailangan natin ng tulong ng ating audio source, no. Actually meron na akong nahanap na ganon. I-improve lang natin ng konti, step by step, no? Kasi konti pa lang yung community natin. But eventually, pag marami na tayo at ayaw na ng mga intro na yan ng ating community, pwede natin yan i-set aside, no? Yung dire-diretso na tayo. Pero ngayon kasi, we're just building up the channel and we're just trying to make progress on the growth of the community. Sige. Old news na yan, rehash na yan. Yun, buti na tanong yun. Yun na nga yung sinasabi natin. Matagal na yan paulit-ulit na lang si former Senator Antonio Trillanes, with all due respect to the person. Ang na daw yan, di ba, bakit walang kaso? No? So, tingnan natin kung itatanong dito ng host kung bakit hindi nagkaso. Matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate? Itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, what you've been saying, legitimate accountability. Everything we've built has led to this. Introducing ClickUp 4.0. The first Yun nga po, ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero,
Doon sa 10 years Oh, di ba? 10 years na niyang sinasabi, imagine mo 10 taon. Paano 'yun? Anong klaseng ano 'yun? Anong klaseng paratang 'yun? 10 taon di ka nagkakaso. Gusto mo lang siraan yung tao, di ba? Ayaw natin maging emotional, di ba? We have also our own guide with regards to this reaction. Pero, di ba? Siguro gusto natin talaga magtanong, no? Sige. na yun, iniiwasan nila ito palagi. Hinahamon sila, ano kayo, pumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time. Okay, so yung pala yung isa din sa punto ni former Senator Antonio Trillanes. Gusto niya papirmahin ng waiver para kung sakaling buksan man yung account ay hindi lalabag sa batas. I don't know kung ano yung opinion dito ng kabilang kampo. Pero parang siguro sasabihin dito ni Attorney Salvador Panelo na paano mo naman gagawin at pagbibigyan yung gusto ni Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes. Legitimate business is legitimate business, period. Parang posibleng ganon. Bakit mo pagbibigyan? Wala nga siyang patunay. Bakit magbubukas ka ng, which is also entirely correct. Bakit mo bubuksan yung account mo kung walang patunay sa kabila na gumagawa ka ng mali? Patunayan mo muna na may maling ginagawa. Wag kang kukuha ng ebidensya sa account na protektado ng batas, which is entirely legitimate defense. Ang posibleng gano'n ang sabihin ng kampo dito ng mga Duterte. Parang gano'n na rin yata yung sinabi ni Attorney Salvador Panelo tungkol sa issue ito. Not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo. Well, in all fairness naman kay former Senator Antonio Trillanes, so parang sinasabi niya na siguro bakit ako magsasalita, tapos yun nga yung point niya na walang waiver, diba? Tapos kinonfirm. Ako, mga kababayan, tumawa na lang po tayo. Kasi wala na daw naniniwala kay former Senator Antonio Trillanes, pero siguro hindi naman. Meron din naman naniniwala sa kanya. Okay, sige. Wala na po tayong oras. Unfortunately, wala na talaga tayong oras na may bibigay. Hanggang dito po muna. Abang po tayo sa regular episode natin, yung mas maiksi, at dito po yung part 2 ng ating chapter 4. Outro music muna tayo, mga kababayan. Solitary and I'm a plainer, slow organ. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, siguro ay kumakalam. Habang ang korupsyon, lalong yumayaman sa reaction. Hack politika, isyu'y pinupulot-lat. Kahit delikado katotohanan ang ilalantad. Transition to life.
and string swell. Reaction, politica. Fade out. Solitary mellow piano. Slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to bad. Hindi man sanity. Kaya ng bibig. Huwag niyo kaming masalan. Ito'y karapatan. Hindi dapat Sa reaction pace, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka iisip, rotatic piano and string swell. Reaction based politica. Reaction, pues, politica.